Magpupulong ngayong araw ang ilang partido politikal ng Kamara bago ang nakatakdang botohan sa impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Para sa House Justice Panel, umaasa silang mahihigitan ang nakuwang boto noong 19th Congress dahil umano sa malalakas na mga ebidensya. Narito ang report ni Milky Regunan. Nagpatawag ng meeting ang iba't ibang political parties sa Kamara bago ang kanilang plenary voting ngayong hapon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, sa panig ng National Unity Party na kanyang partido, 30 out of 55 members ang siguradong yes vote. Inaasahan na madaragdagan pa ito bago maganap ang botohan. Itinanggi rin ni Defensor ang mga paratang ni Senator Amy Marcos na may kapalit umano na malaking halaga ang pagboto ng yes ng mga kongresista kapalit para ma-impeach ang vice-presidente. Depensa ni Defensor, malakas ang mga alegasyon at ebidensya para hindi makita ng mga mambabatas ang pananagutan ni VP Sara. Sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, sa issue pa lang ng unexplained wealth, kitang-kita na ang probable cause sa betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Sa panig ni Manila Representative Joel Chua, the evidence speak for itself. Sa mga video ng Vice-Presidente na galit at nagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez, umaasa ang House Justice Panel mahigitan pa ang 215 votes noong 19th Congress at mas marami ngayon ang yes vote dahil malaking factor ang pananahimik ni VP Sara sa kabila ng bigat ng mga alegasyon laban sa kanya. Ang 4 na articles of impeachment ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.